ang lamig sobra dito sa Japan. Ay, ang dami natin guys na na-harvest na kamote. Meron akong i-share sa inyo na napanood ko dito. At alam nyo ba na itong kamoteng ginagamit nila at yung kamoteng hinarvest ko ay same na kamote, kaya magagawa natin at ang tawag dito ay yung ano imo. Since madami tayo guys ng kamoteng naka-stack doon sa bodega natin, ay gagayahin natin siya at para hindi masaya. Kaya lang, ang problema ng lola nyo, lagi kasing makulimlim, kaya hindi natin magagawa na patuyo sa araw. Pero anyway, gagawa natin ng paraan dahil meron tayong fruit dryer, no? So, yun ang gagamitin natin. Actually, guys, meron tinatawag dito sa Japan na yakiimo. Ito yung binabarbecue nila, guys, sa bato na mainit or oven. Tapos, mga ilang oras yun, napakatagal, guys. At pagbukas mo nga, para kayong kumain ng jam sa sobrang tamis. Napakalamig, guys. Tara, punta tayo doon sa bodega, manguha tayo ng kamote. Grabe mo namin, guys. Parang nagyayelo yung hangin. At dito nga tayo pupunta sa ating bodega kung saan nandito yung stock ng ating mga kamote. Ayan, oh, di ba? Malinis pa din. At alam nyo ba kung bakit? Nilinis kasi siya ulit. Dahil asawa ko kinalatan siya ulit. Malamig. Naalala nyo ba yan? Yung dalawang kamote natin at yung pang ibang bawang natin na na-harvest last year. Tapos, di pa rin natin siya nababalatan lahat. Kukuha tayo ngayon. Nasa ibabaw na to, guys. Bala ko ay lahat siya gamitin natin. I-dry natin to lahat yung nasa ibabaw. At meron pa nga tayong kamote naman na nasa ilalim. Yan yung mga walang tama. So, i-try natin to, guys. Ayan, hindi ko pa rin na gagawa yung mga tama natin. So, unahin natin yan na gawin. Grabe yan lamig. So, ito yung mga kamote natin at hindi nga natin hinugasan yung pagka-harvest natin nung last summer. Tapos, ang gagawin lang natin ay huhugasan natin siya bago natin siya babalatan. So, guys, kakailanganin natin yung ating chopping board na manchado. Ayan. Para hindi mamantsahin yung ating ibang chopping board. Kailangan iba yung pangkamote talaga natin. Parang umuulan ng yelo. Hindi kasi kami guys mag-heater. Ayoko mag-heater. Ilalamig ng tubig. Tagal na ito guys, nung November pa natin to hinarvest. Ngayon lang nagawa ng lola nyo. Pero 9 months talaga ang ano nun. Ito actually itong mga nasa ibabaw na to. Hiniwalay ko yan. Kasi ito yung mga kamote na mayroong mantsa. Ay, na may ano, may tama. Tapos hindi ko nga agad nagawa. So maraming ang percentage na mabulok yan malaki. Ang gagawin natin, hihiwain lang natin to sa hiwang 4. Ayan, ganito natin siya hihiwain. Tapos ilalagay lang natin dito sa malamig na tubig. Sa tubig. Para hindi lang siya mangitim. Ayan. Makikita nyo yung slice natin. Hinati natin siya sa 4. Para magkasya siya dun sa ating fruit dryer. Tapos, ang gagawin natin, i-steam natin siya. Ayan. At i-timer lang natin to ng 20 minutes. Later. So, papatayin na natin guys. Ayan na siya. Diyan. Ganda ng kulay. 12 minutes lang. Tapos malambot na siya kaagad. At bumabaw na kaagad yung ating tinidor. Ang gagawin naman natin ay idadry na muna daw natin. Ako, yun lang ang problema ko. Baka hindi umano tong ibabaw natin. Masarado kasi makapal. So, kailangan daw isan-dry natin. Pero dahil walang araw, at yung araw dito sa amin guys, pasulpot-sulpot lang, hindi natin siya mabibilad. So, ang gagawin natin ay i-air dryer niya lang natin. Ang bango ng kamote natin. Nakakaakit. May natira pa nga ditong isa. Pasakan natin takpan. Guys, i-dryer natin siya ng 10 hours. Tapos, pagka-dry natin ng 10 hours, bukas ulit, i-steam natin siya ulit, and then, i-dryer natin siya ulit. Baka convenient niya. Yun nga lang guys, kailangan sumingaw muna to kasi baka lumutong tong ating ano no. Kumunat siya o bumaloktot. Masyado siyang mainit. Pero may siwang naman yan dito. May lusutan yung kanyang moist. Ayan. Hintay nyo, sumisingaw pa talaga. The next day, Yung itsura ng ating dinray kahapon. Hindi pa siya yung kunat na kunat. Tapos ang gagawin natin, i-steam natin siya ulit. So ang gagawin lang natin, lalagay natin dito ulit yung ating kamote. So 3 times daw to gagawin guys. Ayan. Ayan.
Ano lang natin yan ng another 15 minutes steam. Later. So, eto na guys yung ating pangalawang steam at didry natin siya ulit. Ayan. At na-oversteam nga natin siya. Nakikita nyo parang bumalik siya kanina, kahapon parang dry na siya, no? Gagawin natin, ibabalik natin siya dito guys. Ayan. Yung sobrang lamig ng kamay ko. Parang galing freezer kaya nahahawakan ko siya kahit mainit. Galing nakaisip nito guys. Naka-4 na layer tayo. Ngayon parang 3 layer na okay na yun. Diba? Dahil wala nga tayong araw, ayan. Yan ang gamit natin. Food dryer. Mamayang gabi, masasalang natin siya bukas. Pwede natin yung imukbang. The next day. Root dryer natin na machine. Ayan. At kung makikita nyo, medyo natuyot na siya. So, ang gagawin natin, last step ay i-steam natin siya ulit. At ayan nga guys, nagpakulo tayo ulit. At ilalagay lang muna natin sila ulit ngayon dito. Pag na-steam na natin siya na 3 beses, ang gagawin naman natin siya guys ay papatuin na natin siya mismo sa araw. Ito lang yung para mapabilis since maganda yung panahon ngayon. Kasi napansin ko guys, pag fruit dryer, sobrang tigas. Parang bato, ayan. Kaya, ayan, narinig nyo, di ba? Diba? Kaya ang gagawin natin, i-steam natin siya ulit. Last steam. Tapos, sa araw na natin siya patutuyuin. Grabe, ang tigas. Narinig nyo may tunog? Kasi sobrang nainitan sila dun sa ating dryer. So, orasan lang natin yan. Another 15 minutes. Susugat ang bibig nyo guys sa tigas. So, ayan. I-steam lang natin siya na 15 minutes and then saka natin siya i-dry sa araw. Later. Ito na guys, pagkatapos natin siyang ma-steam, ang gagawin naman natin ay bibilad natin sila sa araw at hanggang mataas pa yung araw. Ayan, ilalagay natin sila dito sa ating bilao. Buti na lang may bilao tayo. Tapos si Manong sabi niya, ano ba yung mga bilao mo nangingitim na? Pag luma talaga guys, ganyan ang nangyayari sa bilao. Kahit na hinuhugasan ko yan guys, kasi nga kaya nga siya nag-aamag dahil pag hinuhugasan siya at hindi natuyo ng tama, nangingitim talaga. Pero malinis po yan. Hindi ibig sabihin na nangingitim yan ay nagigitata. Ayan, ano? Masyado perfecto si Manong. Ang hirap pasayin. Hindi ko na lang bigan niya ng asawa ko. Ayan. Ito na yung kamote natin. Compare kanina guys, mas lumambot na siya, no? Ibibilad na lang natin siya sa araw para hindi siya masyadong tumigas katulad nung tigas nung kaninang nasa dryer sila. Dito na lang natin siya ilagay. At malakas din yung hangin. So, ayan yung isa natin. Tapos yung isa na lang ang problema natin. Ayan. Pwede na natin siguro pagsama-sama sa isang bilao. Dito medyo may isang pa yung araw. Kaya lang kami sama natin yun, baka magalit sa atin. Palagay lang po. Saglit lang po. Sinsya na kami sama. Pasuyo muna kasi wala na yung araw eh. Later. Ganyan ang naging itsura niya. Para kahapon guys na ginamitan natin siya ng food dryer. Sobrang tigas niya kaninang umaga. Tapos in-steam nga lang natin siya. Ayan na siya ulit ngayon. Mas malambot na siya kumpara yung magdamag natin siyang inner dryer, food dryer. Tapos, ang gagawin natin, titikman natin. Pero, ibobote natin sila. Ang problema ng lola nyo, wala tayong bote. Kaya ang gagawin natin, i-ziplock na lang natin siya at kailangan lagyan natin sila ng do not eat. Ito yung orange natin. Ito naman yung common na nakikita natin na Beni Haruka. Tapos, ito naman yung ating ano imo, yung orange. So, ayan guys, meron tayong dalawang pack. Imagine niyo, oo, 4 na tray ito lang yung kinalabasan niya kasi lumiit. Yung harvest natin na dami ng kamote na yun. Maganda rin. Kasi kung nagpe-preserve kayo ng kamote, magandang paraan siya guys para hindi masayang inyong kamote kung hindi kayo marunong magtabi ng mas papatagal nyo. So, itadakimasu guys. Unahin natin tong Beni Haruka. Itadakimasu. Hindi ko man biniyak sa inyo. Ayan. Pakita ko naman sa inyo kung gaano kakunat. Ito niya. Ang kunat guys. Parang candy talaga. Yung lasa niya, lasang kamote pa rin pero ang tamis. Ito, hindi siya sobrang tamis, pero matamis. Ito yung ginagawa guys na pangyaki imo. Sobrang tamis na ito pag naging jam. Pero matamis na siya sobra guys. For me ha, masarap to guys kapag nanonood kayo ng TV. Alam niyo kung bakit? Kasi, makunat. Maganda pamapak. Kasi lalo na yung lola nyo, habang nag-edit, gusto kong nguya ako ng nguya. At isa itong kamote guys, mas healthy. Nga lang, utot lang tayo ng utot. Ang sarap guys. Hindi siya common na kamote pag inagat natin, lusaw agad sa bibig natin. Ito hindi. May pagka gummy yung texture niya pag kinakain niyo siya makunat. So ayan yung dilaw natin guys. Tingnan nyo kung gaano kakunat.
Ang hirap na niyang hatiin. Ang ganda guys. Mas maganda pala to kung gagawa tayo ng ganito, medyo mas nipisan natin, mas madali silang magiging makunat. At mas madali natin silang matatry. Ayan. Parang dry fruit. Ganun. Kaya lang, dry kamote. Ang kunat sobra nito guys. Maganda siguro siya pang exercise ng habang umuya kayo. Nahipangan nyo, may exercise. Tuyot na siya. Hindi na siya yung kamote na pag sinasaw nyo sa asukal, nagme-melts in your mouth. Ito hindi. Kailangan nguyain nyo siya guys. Pero, masasabi kong masarap. So ayan guys, meron na tayong nagawang snack. Yun nga lang, hindi natin na-avoid yung pangingitim nila. So hindi ko alam kung ano. O dahil siguro mainit masyado yung ating yung air dryer natin, yung food dryer na ginamit natin. The next time is perfect na natin siya. Sarap niya in fairness.